Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman tayo para sa isang edisyon ng programang Babangon sa makabayang serbisyo publiko kung saan atin pong iniugnay ang ating mga Philippine Foreign Service Post sa ating mga kababayan sa iba't ibang dako ng mundo. Sa ngalan ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po muna ang inyong makakasama, Steph Vicente, para sa halos o lalagpas ng kaunti sa 30 minuto ng diskusyon, hindi lamang patungkol sa mga serbisyong ibinibigay ng ating mga Philippine Foreign Service Post, kundi maging yung mga bilateral relations sa pagitan ng host country at ng Pilipinas, maging ang kalagayan ng ating mga Filipino community sa anmandako ng mundo. Kasama natin ngayon sa ating Master Control, si Ma'am Susan Aison. Nandiyan naman si Justin Osias para sa ating Wirecast. At syempre, ay agad-agad magpapasalamat din tayo sa ating mga iba pang mga katuwang dito sa ating programa. So ano ba ang bansa na ating itatampok para sa edisyong ito ng Babangon sa makabayang serbisyo publiko? Para sa Miyerkules na ito ay atin pong makakasama ang ating Philippine Embassy sa Cairo, Egypt. At upang tayo magkaroon ng isang malalimang diskusyon patungkol sa ating embahada at dun sa mga kanilang mga serbisyo iniaalok sa ating mga kababayan dyan sa Egypt at yung bilateral relations nga sa pagitan ng Egypt at ng Pilipinas ay atin pong makakasama mula sa side ng Philippine Embassy sa Cairo, Egypt. Walang iba kundi si Consul Crystal Ann S. Dunuan, ang ating Chargé d'Affaires ad interim ng Philippine Embassy sa Cairo, Egypt, at si Vice Consul Brian B. Fernandez, ang Supervising Officer, Assistance to National Section ng ating Philippine Embassy sa Cairo, Egypt. Ang pababatiin po muna natin ay si CDA Dunuan. CDA Dunuan, welcome po sa Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service. Sa inyong invitation for us to join your radio program. And good morning, good afternoon, good evening sa ating mga kabayan around the world. We look forward to a very productive discussion po. Thank you. Maraming salamat din po CDA Dunuan sa pagsama niyo po dito sa aming programa. Pabatiin naman po natin si Vice Consul Fernandez. Vice Consul, welcome po sa Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service. Yes ma'am, magandang umaga po from Cairo. Magandang hapon dyan sa Pilipinas. Salamat po sa invitasyon na makasama kami dito sa inyong programa ngayong araw. Maraming salamat din po, Vice Consul. At sa side naman po, kasi syempre ay hindi natin nakakalimutan na isama na kaya ang maki-join sa atin dito sa mga diskusyon sa Babangon sa makabayang serbisyo publiko ang ating Filipino community at upang kanyang kumbaga katawanin ang PhilCom dyan sa Egypt ay makakasama natin si Pastor Edgar Rombawa. Ayan. Pastor Edgar, welcome po sa Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service. Pastor. Okay. Salamat po, Ma'am Steph, for inviting us with this Zoom meeting po. Magandang umaga po sa inyo at good afternoon po dyan sa Pilipinas. Yun lang po.
Thank you so much po, Pastor, for joining us dito po sa programa. Siguro, balikan ko si CDA Dunuan dahil ang unang-una ko po nga itatanong po no, for this discussion ay paano po ba mailalarawan ang ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at ng Egypt? Go ahead, CDA Dunuan. Okay po. Thank you for that question. So, ang Philippines at Egypt, maganda po yung ating relations. Stable naman po na yung masasabi yung ating relations. And actually, it has already spanned 80 years. Well, 80 years next year. So, on March 3, 1946, kung tama ang math ko, 1946, we established our bilateral relations with Egypt. And over the span of these 80 years, mayroon po tayo mga MOU or mga agreement that we have signed with Egypt relating to culture, scientific exploration, cultural cooperation, including agricultural cooperation. Pati na din po ang trade and tourism. And of course, yung ating ding political and bilateral relations. So, meron po tayong regular consultations between the Department of Foreign Affairs and their Ministry of Foreign Affairs. And then sometimes po, included din po yung ating mga businessmen para sila po yung mag-usap-usap regarding naman po sa investments and other business opportunities between our countries. At nabanggit nyo yung iba't ibang fields kung saan nakasentro po ang ugnayan ng Pilipinas at ng Egypt. Gusto lang po natin no, na may expound po muna no, yung patungkol sa trade. Kumusta po ba yung ugnayang pangkalakalan sa pagitan ng Pilipinas at ng Egypt? Ano-ano po ang mga klase ng investments po no, yung inilalagak from both sides po? Yes, ma'am. So, in recent years po, medyo mababa po yung ating investments on both ends. But there's always opportunity po. Yan po yung parati nating ini-invite sila na pumunta sa ating bansa para maghanap po ng investment opportunities. Yung malaki po nating possible na is yung ating mga human resources kasi magagaling po yung ating mga engineers and kasi meron po nag-inquire sa amin regarding yung parang outsource ng mga engineering services and we try to explore that po. On their end naman po, yung kanila is gusto po nilang magdala sa atin ng mga agricultural products and we're actually both end po yung agricultural products. So meron po kasi parang may testing regarding sa mga viability ng mga products and yung sa mga pest control. So, on that end po, may mga kailangan po pong i-research. So, ito yung mga pest control and ano po. Matanong ko lamang po ang CDA Dunuan, ano po yung mga exports, no? Siguro from our side po muna, no? Dito sa Pilipinas. Ano po ba yung mga ini-export po mula dito na tinatangkilik po ng mga Egyptian national? It's not, hindi po masyadong malaki, pero yung mga over the past couple of years, yung mga consistent po na nasa ating list ng mga exports, ito sa mga semiconductors, yung mga raw materials for electronics, ganun po. And some other raw materials for clothes. But then on their side po, sila po yung mga more of yung finished products, yung Egyptian cotton that they're known for. Nabanggit niyo bukod dun sa trade, meron din no, yung tourism and culture. Paano po ba natin na ipo-promote ang Philippine tourism and culture diyan po sa Egypt para syempre ay tayo po ay mas makilala ng mga Egyptian national? Yes, ma'am. So through our, we extensively use our social media reach. We're posting yung mga and sharing yung mga, yung materials din that are provided by the Department of Tourism. And then on our end po, we have cultural activities that we invite yung mga locals to participate in. And actually, hopefully this December, we're holding a couple of cultural activities. For example, we're going to introduce to them how to make the parol and how we celebrate the Filipino Christmas. Because
there's also a sizable Christian community in Egypt, which we're trying to, relate with them. Kasi you start with something that's familiar between both countries. So yun yung tina-target natin. At the same time po, yeah, we participate sa mga cultural activities that we are invited in. In the past few years, we participated in what's called the Ramadan Nights. So during the month of Ramadan, nag-invite yung Ministry of Culture and yung Cairo Opera House na mga performances from various communities and international communities here in Cairo para to share their culture and performances. And last March, it was in March, successful po yung ating mga participation, largely by the Filipino community, our very talented Filipino community, kasi madalang po dumaan dito yung mga Filipino performers. So we rely on our Filipino community who are talented in dancing, especially singing also. So yeah, doon po natin pinapakita yung ating mga talents and our culture, and also of course our food. Yeah. So every time may activity yung Philippine Embassy, we always try to introduce sa menu ng aming buffet yung Filipino food. And then we go around, we speak with the guests. This is so-and-so food. This is how you eat it. It's popular in this area. So that's how we introduce our Filipino culture with the locals. Curious lang po, ako, CDA Dunuan, ano po yung Filipino dish na dun sa mga activities po na pinangunahan ng embassy? Ano po yung Filipino dish na talagang tumatak sa mga Egyptian national? I think it would be the pancit, actually, no? Pancit, it's similar. I think it's familiar to them, yung vermicelli kasi na noodle, yung glass noodle. So meron din silang dish dito na ginagamit yung same na glass noodle. So familiar sa kanila yon. And for us dito sa embassy, kasi we have local Egyptian staff, and then some would prefer a certain kind of food, but they would always gravitate doon sa pancit. It's simple, it has already the carbs and the proteins and the veggies, so it's a complete meal by itself, and I think they enjoy it naman. It's yun yung familiar sa kanila din. So yeah, connects with them. It's nice to know po na pumapatok ang ating pansit dyan sa Egypt. Pero moving forward po, no, gusto lang po naming malaman kung ano po yung sakop, no, ng consular jurisdiction ng ating embahada sa Cairo. Meron po bang mga iba pang mga bansa na under the consular jurisdiction or mga consulates general po na under pa po ng embassy? Meron po bang ganon? Yes, ma'am. So the Philippine Embassy in Cairo, so we are in charge of Egypt. We do not have any other consulate outside of Cairo. Aside from Egypt po, we handle consular matters also in Eritrea. We also handle Djibouti and Sudan. In October 2024, we used to handle also Ethiopia, but it was transferred to our Philippine Embassy in Nairobi last October 2024. Siguro, no, lipat naman po ako kay Vice Consul Fernandez, kasi mas pag-uusapan naman natin dito, no, ang ating PhilCom. Vice Consul, ilan po, no, ang mga Pilipino na nagtatrabaho o naninirahan sa Egypt? Yes, ma'am. No, October 2021, nag-launch po ang embassy ng registration form para hikayatin ang mga Pilipino na nandito sa Egypt upang magparehistro, at base sa aming statistics as of October 31, 2025, meron po tayong around 2,362, pero hindi po lahat ng mga Pilipino na nandito sa Egypt ay nakarehistro sa platform na ito. So sila po ang 2,362 na ito ay sila po usually mga asawa ng Egyptians na Pilipino, mga Pilipino nagtatrabaho dito sa iba't ibang sektor, katulad sa mga hotel, sa mga hospitals, kasi meron din tayo mga nurses din po dito,
mga teachers, mga engineers, and meron din pong mga ibang workers sa ibang sectors po. Mm. Matanong ko lang din po, no, kasi meron pang mga bansa na sakop po ng consular jurisdiction ng Philippine Embassy sa Cairo. Ilan naman po, no, yung mga Pilipino dun sa other countries under ng consular jurisdiction ng ating embahada? So yes, ma'am. Sa Djibouti po, as based po sa aming registration, meron po around 140 plus na Filipinos na nasa Djibouti. Sa Eritrea naman po, merong 5. And sa Sudan po, meron pang around 70 individuals po or Filipino nationals na nandoon. Base po ito sa aming registration forms. Subalit, nabanggit ko po kanina, hindi po lahat ay nakarehistro po dito. At bago ko itanong, no, ang aking susunod na katanungan, ay magkakaroon muna tayo ng isang maikling break para bigyang daan po muna ang mga paalala mula sa ating istasyon. Magandang araw, si Dingdong po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasaka at mangingisda. Say aha. A for ani. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me. Aha. Para safe ang lahat sa panahon ng sakuna. #panatag ang mayalak. Maging panatag Pilipinas. At tayo nagbabalik sa ating programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Atin pong naitanong po muna kanina yung kung ilan yung mga Pilipino na nagtatrabaho o naninirahan sa Egypt po, no? Balik ulit tayo kay Vice Consul Brian B. Fernandez, ang Supervising Officer, Assistant to National Section ng Philippine Embassy in Cairo, Egypt. Dito sa mga nabanggit nyong bilang, no, siguro kasi nabanggit nyo na yung iba ay asawa na, no, ng mga Egyptian national, pero ilan po ba exactly po, no, yung mga matatawag po natin na migrant workers at saan po ba silang mga fields nagta-thrive? Yes, ma'am. So, dito po sa around na 2,300 plus na sa ating na nakarehistro sa ating registration form, almost 1,000 po doon ay mga asawa ng mga Egyptian nationals, and yung iba po ay nagtatrabaho sa ating mga hotels, sa service, sa ating service industry. Meron din po tayong mga nurses sa mga international hospitals po dito sa Egypt. May mga teachers, and then meron din po tayong mga engineers. Matanong ko lamang po, no, Vice Consul, ano po ba yung, kasi nabanggit ito, dahil mga migrant workers na po yung ating pinag-uusapan, ano po ba yung kumbaga reputation po, no, ng ating mga kababayang migrant workers po dyan sa Egypt at dun sa iba pang bansa na under the jurisdiction of our embassy? Ano po ba yung general na reputation when it comes po to work ethics? Yes po. Ang reputasyon po ng mga Filipino workers dito ay maganda, katulad po ng ating mga nurses, katulad din po sa ibang bansa, yung reputasyon ng ating mga nurses pagdating sa kanilang workplace ethics, no? Na sila ay may tinatawag na tender loving care sa mga pasyente, and then based dun sa mga pag-uusap din namin sa mga officials ng iba't ibang bansa na sakop ng jurisdiction po natin,
maganda rin po ang reputasyon ng ating mga engineers. Masisipag din po sila. And then doon naman po sa Djibouti, ang mga Filipinos natin doon ay nagtatrabaho sa mga American bases po sa Djibouti. So generally, maganda ang reputasyon ng mga Filipino workers po natin. Dala po nila yung kasipagan, and so yun po yung proud po tayo sa mga work ethics ng ating mga kababayan po na nagtatrabaho dito sa Egypt at sa ibang jurisdiction po ng Cairo. Siguro dito natin na maipapasok po no si Pastor Edgar Rombawa. Pastor, base po no sa ito narinig natin from the side of the embassy, pero bilang bahagi po no ng Filipino community diyan sa Egypt, gusto lang po namin na malaman kumusta po ba in general ang pamumuhay ng mga Pilipino sa naturang bansa. Opo, actually po yung grupo po namin, yung community po namin so far po is maayos naman po silang lahat, at yung ibang mga community, magkakaroon po kami ng mga meetings din po sometimes, and so far po okay naman po sila. Nagkakaroon po kami ng mga usapan tungkol sa mga hinahandle po namin mga community upang sa ganun patuloy pa silang mapalapit sa sa gawain ng Lord. At yun po yung talagang pinakamainam, pinakamabisa upang sa ganun ay maging safe sila lagi sa lugar na ito ng Ehipto. Matanong ko lamang po, no, Pastor, ilang taon na po ba kayo dyan sa Ehipto? Ay, ako po, ma'am, ay matagal na po ako dito. 36 years na po ako dito since 1990, and until now, dito na po ako nagkapamilya. Subalit yung mga anak ko nandiyan na sa Pilipinas. And yung pamamalagi ko po rito ay of course ay meron pong maganda at saka hindi maganda, subalit nakaka-overcome by the grace of God po. Bago po kayo makarating dyan sa Egypt, taga saan po kayo, Pastor? Ay taga Tarlac po kami, ma'am. Paniking. Ayun, mga ka-Central Luzon pala no kami sa Bulacan. Taga-gitnang Luzon po pala kayo. Pastor, matanong ko lamang po no kasi syempre bilang kayo po ay bahagi ng Filipino community at nasabi nyo kanina may maganda, may hindi maganda. Maaari niyo po bang ibahagi sa amin no kahit maikli lang po no yung inyong naging journey po no mula nung kayo po ay umalis po ng Pilipinas para magtungo diyan po sa Egypt. Okay, ano pong unahin po natin, yung maganda o yung hindi maganda? Kayo po ang bahala kung ano po ang komportable niyo po na ma-share po sa ating mga kababayan no lalo na sa ating mga overseas Filipino workers na target audience ng ating himpilan. Go ahead po, Pastor. Okay. Yung po magandang bahagi po dito sa community po natin dito is talagang naroon po yung kasigasigan po nila, yung pagpapatuloy po nila. At regarding sa mga trabaho naman po nila ay okay naman po yung mga report po ng mga employer po nila sa kanila. At yun naman pong hindi is yun nga pong sitwasyon ng mga iba rito na kung saan ay yung wala po silang mga legalidad po dito. Yun po yung pinakamahirap para po sa banda po ng Sangkap Pilipinohan po dito. So sa tagal ko po dito, yun po yung mga nakita ko po ng mga pangunahing pangangailangan po na dapat po ay maging maayos po yung legalidad po ng mga Sangkap Pilipinohan po sa dakong ito ng Egypt. Siguro balikan natin no si Vice Consul Fernandez no kasi siya ang supervising officer ng ATN section. Vice Consul, ano po ba yung mga karaniwang suliranin na hinaharap noon hindi lamang syempre ng mga OFWs kundi ng buong Filipino diaspora na nandyan sa Egypt na idinudulog po sa ating embahada? Banggitin ko na lang din po kasi hindi ko nasabi kanina.
Yung ibang members po ng ating Filipino community na nagtatrabaho dito ay may mga household workers po tayo. So, sa kategory ng ating household workers, meron tayong mga tinatawag na legally documented household workers. So, ito po yung dumadaan sa proseso natin sa Pilipinas na pumupunta dito through agencies, and meron po silang uh, process po ng kanilang mga documentation. Yung isang process po ng yung category po ng ating household workers. Category po ng ating household workers ay po yung mga wala pong visa at wala pong dokumento, na kuminsan ay pumupunta sila dito as tourists, and then naghahanap po sila ng trabaho bilang household workers, at dahil nga po wala silang valid visa at wala silang legal documents pagpasok dito, nakikipagsapalaran po sila para makahanap ng trabaho, nagiging vulnerable po sila sa mga domestic abuse. So ito po yung karamihan sa mga idinudulog sa ating embahada. Halimbawa, kung sila ay tumakas na sa kanilang amo, for example, and then dumulog na po dito sa embassy, so ang ating assistance po ay sa kanilang repatriation. So ang embahada po at ang Department of Foreign Affairs ay nagbibigay, mapauwi po sila sa Pilipinas. And then, aside from yung ating repatriation, meron po rin tayong cases ng mga nade-deport. Ito po yung kapag may random checking or napupunta sila ng police authorities po, ay nade-detain po sila. And then, ang assistance din po ng embassy dito ay kapag nakuha na namin yung po yung kanilang deportation paper, and then para makauwi po sa Pilipinas po. So, yun po ma'am, yung karamihan sa mga problema ng dinudulog sa atin ng ating mga kababayan na wala pong legal na dokumento pagpasok dito. Kaya ang pasubuan po natin or ang ating embassy ay patuloy na nagpapaalala sa kanila sa lahat ng ating social media platforms na sila magtungo dito sa Egypt at dito sa legal na proseso po sa Pilipinas, sa DMW, para po wala silang maranasan na problema or hindi po sila vulnerable sa mga abuses ng kanilang mga employers po. Matanong ko lamang po, no, Vice Consul, ano po yung MWO, meron po ba sarili na MWO dyan po sa Cairo, or sakop po, no, ng ibang MWO yung ating mga OFWs dyan sa Egypt? Sa ngayon po ma'am, wala pa pong office ang ating MW. Wala pa po tayong MWO dito sa Egypt. So lahat po ng kaso ng ating mga Filipino nationals, pati na rin po sa Djibouti, Sudan at Eritrea, at ang ating embahada po dito sa Cairo ang may hawak at nagbibigay po ng assistance po. Siguro mabalikan ko naman po, no, si CDA Dunuan. Bukod po sa mga nabanggit na po, no, ni na Pastor, ni na Vice Consul, meron pa po ba na ibang mga suliranin na kumbaga ay karaniwang kinakaharap ng ating mga kababayan po dyan sa Ehipto? Yes, ma'am. So, yung mga nabanggit po nga po ni Vice Consul, yun po talaga yung yung mga top issues natin. And including po yung mga dumaraming nakita namin cases, yung mga galing po sa ibang GCC countries, for example, yung mga malalapit dito sa Egypt. And then
Actually, they leave the Philippines legally because they have papers to work doon sa GCC. But then, pag nag-end po yung contract nila, lumilipat sila dito. And then once lumipat po sila dito, nabanggit din po ni Vice Consul na wala po kaming MWO dito. So, and at the same time, wala po talagang agencies dito na for magpa-process ng kanilang work documents. So, yun po yung mga third country scheme na tinatawag na nag-hop sila ng employment from one country to another and then they end up here in Cairo without their proper documentation. Nalalaman na lang po namin na nandito sila kasi nag-message na sila asking for help or nagpapano na magpa-uwi. Ganun. CDA Dunuan, matanong ko lamang po, no, meron po bang mga Filipinos in distress? Kasi nabanggit niyo po na wala pa nga po, no, na MWO dyan sa Cairo. Meron po bang mga matatawag na Filipinos in distress na kinakanlong po ngayon ng ating embahada? Kung meron po. Due to privacy issues, we're not about to provide a specific information, but we do have, we're currently helping some Filipino nationals process their immigration for their exit and eventual repatriation to the Philippines para makapag-Christmas na din sila sa Philippines this month. So, bali po, yung ilan po sa mga Filipinos in distress na ito ay malapit na pong makauwi dito sa Pilipinas. Tama po ba yun, CDA Dunuan? Yes, tama po. Meron din po. It's good to know po na at least itong mga kababayan natin ay hopefully makapagpasko sila dito sa ating bansa. Mabalikan ko lamang po ulit, no, si Pastor. Pastor, bilang parte po, no, sa side po ng Filipino community, kumusta po ba ang inyong pakikipag-ugnayan, no, sa ating embahada? Ano po ba yung mga activities na karaniwan po ay nakikipag-collaborate po kayo with the embassy? Okay po. Lately po ay nagkaroon po kami ng town meeting sa isang hotel po dito at na-discuss po ni Vice Consul yung po mga pros and cons po ng mga Pilipino po dito. Kung ano po yung mga dapat po namin gawin. At yung mga ibang mga activities po ay lagi po kaming ina-update po ng embassy upang sa ganoon ay kung baga may mga program po na dapat po kaming isagawa upang sa ganoon ay patuloy pa yung pakikipag-ugnayan po namin sa embahada po. Ilan po yung mga activities po. Meron po bang mga proyekto o programa po ang ating embahada kung saan po nakakabenepisyo ng malaki ang ating Filipino community or sa inyo po bilang individual? Meron po bang ganun po, Pastor? Yung po mga serbisyo po na ginagawa po ng embahada po dito is sila po yung mga nagre-renew po ng mga visa. Tapos yung mga notaral at saka yung mga authentication po ng mga legalidad po ng mga Pilipino dito. Tapos yung ETD na tinatawag, emergency travel document na ginagawa po nila upang sa ganoon ay mapabilis po yung pag-uwi po ng mga kapwa natin, mga Pilipino dito. Matanong ko lamang po, Pastor, ano po ang meron po ba kayo na organization po, no, na kinabibilangan at kung meron man po, ilan po ang miyembro ng inyong organisasyon na patungkol po sa ating Filipino community? Patungkol po ngayon nahawakan na po na simbahan o sambahan po ay umaabot po kami ng 50 at iba-iba po yung may mga Egyptians at may mga Nigerians national po kami mga kasama sa loob po ng simbahan. So sa ano po, no, church po ito. Balik po ako ulit kay CDA Dunuan. Ilan po yung mga
recognize po, no, na Filipino community organizations diyan po sa Egypt, at paano po kayo nakikipag-ugnayan po sa kanila para syempre malaman po yung kanilang mga needs na dapat po ay matugunan po immediately. Yes, ma'am. Sorry. So dito po sa Egypt, we have around 10 Filipino organizations. So yung biggest po na mga organization dito is, we actually also have a sizable amount or number of Filipino students studying here is Azhar University. So they also compose a big chunk of yung Filipinos here in Cairo. Yeah, so like I said, around 10 po organizations that we have seen in a list. We have seen listed yung mga church groups like Sina Pastor, yung mga Couples for Christ also. And then yung na-mention po ni Pastor kanina is in November we had yung town hall, and at the same time yung launch ng aming campaign to end violence against women and children. So that's how we engage po with yung mga communities through our town hall meetings, wherein we give them updates on yung mga ating regulations sa consular services natin. At the same time, this year particularly, Egypt issued a new labor law. So that was the opportunity also to give them updates. And yung mga cultural activities din namin, doon po kami nakikipag-engage with them. We have a Centro Rizal based here in Cairo. So we encourage them to participate sa mga cultural activities, particularly po yung mga anak nila, yung second generation, because some of them wala pa masyadong visit sa Philippines, or wala pa masyadong connection. So we try to yung Centro Rizal, we try to make approachable for them to learn yung ating Filipino culture, yung history particularly. And then in September also we introduced to them yung sa Manamo Month, about yung the West Philippine Sea. So yan natin, because it is our heritage. So yes, we engage with them through our town hall meetings, our social media posts, and our cultural activities. And speaking of activities po, no, kasi naalala ko ulit na meron po na ibang mga bansa na sakop po ng consular jurisdiction ng ating embahada dyan sa Cairo. Nakakabuo din po ba sila, no, ng Filipino community organizations? At meron na po bang, of course, sigurado po na meron pong mga consular missions. Meron pa po ba, no, although Disyembre na po, meron pa po bang mga isasagawang consular missions or mga activities para doon sa mga kababayan natin na outside ng Egypt? So yung last po na ating consular mission was in July. I was part of the team that went to Djibouti. And then for, like you mentioned, for December, wala na pong nakaschedule. Maybe for the first quarter of next year in 2026. But for this year in 2025, we had our two consular missions in Djibouti and one in Alexandria. So, yan po. Siguro ito na lamang po, no, mabalikan ko lang po, no, si Pastor po, no, kasi ito karaniwan po, no, na tinatanong ito sa mga Filipino community members na nai-interview dito sa programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Although syempre mission, matatawag po na mission po, no, ang inyong pananatili diyan sa Egypt, pero anytime soon po ba ay kayo po ba ay babalik dito sa Pilipinas, o tuloy-tuloy lang po, no, ang inyong pamamalagi diyan po sa Ehipto? Okay. Siguro po masasabi ko po na sa lahat po ng pagkakataon ay mayroong tinagdaang Diyos. At sa tagal na po namin dito, siguro naman tayo pong lahat ay babalik po sa ating inang bayan.
upang sa ganun ay manatili at ma-enjoy po natin yung ating tinangis ng kultura po dyan. So, babalik at babalik po dyan sa Pilipinas. Yan lang po yung Thank you po for sharing that at mukhang na-cover na po natin ang mga importanteng impormasyon although syempre kanina nabanggit na mag-80 years na pala matagal-tagal din ang bilateral relations sa pagitan ng Pilipinas at ng Egypt. Bago ko po kayo hingan ng individual final messages, CDA Dunuan, meron na po bang mga aktibidad, kahit pa teaser po, para sa 80th anniversary ng bilateral relations sa pagitan ng Pilipinas at ng Egypt? Go ahead po. Yes, ma'am. So, as we mentioned, 8 years po tayo next year. We will also be having our incoming ambassador. She will be arriving soon. And then at the same time, I mentioned po yung Ramadan nights that which is a usual it's cultural activity to the embassy and the Filipino community participates in. So kung maganda na yung participation this year, so hopefully mas bongga pa since it will be a landmark, a milestone year. We're also looking to collaborate with their national post here for commemorative stamps. It's already being processed, and yung sa National Day, which is of course in June. By the time nandito po yung bagong ambassador, I'm sure marami din po siyang gustong i-launch when she arrives. Ayun. So we're looking forward to meet ang bagong Philippine ambassador to Egypt soon, and hopefully maimbita din natin siya dito sa programang babangon sa makabayang serbisyo publiko. Nako, naubusan na tayo ng ating material time. Siguro sa pagkakataong ito ay hihingan ko na po kayo isa-isa ng inyong individual final messages para sa ating mga taga-subaybay at taga-pakinig dito sa Radyo Pilipinas World Service. Unahin ko na po muna si Pastor Edgar Rombawa. Pastor, ano na lamang po ang inyong mensahe para sa ating mga taga-subaybay dito sa programa na marahil syempre ang ating sabi ko nga kanina, ang ating target audiences ay mga overseas Filipinos, baka merong mga kababayan tayo sa Egypt na nakikinig sa atin. Ano po ang inyong mensahe para sa kanila? Ang mensahe ko po para sa buong sangkapilipinuhan po dito po sa Egypt ay yung pasasalamat at pagtatyaga, at saka yung pag-iingat patuloy, pagkakaisa at patuloy na manalig at lalo pang lumapit sa mga gawain po ng ating Diyos. Yun lang po. Salamat po. Kunin naman natin ang mensahe ni Vice Consul Fernandez para sa ating mga kababayan. Vice Consul, go ahead po. Maraming salamat po sa atin pong mga kababayan dito sa Ehipto. Patuloy po ang aming paalala na tayo po ay mag-ingat at sumunod sa mga tuntunin at batas ng Egypt. At kung kinakailangan nyo po ng assistance, ang ating mga hotline numbers ay matatagpuan po sa ating website, sa ating Facebook, sa Instagram, at sa ating iba't ibang social media platforms po. Patuloy po tayong pagbutihin ng ating mga trabaho. At sabi ko nga po, kung kinakailangan nila ng ating assistance, ang ating embahada ay bukas po para sa kanilang lahat. Maraming salamat po. At syempre, hihingan na natin ng final message ang ating Chargé d'Affaires ad interim ng Philippine Embassy sa Cairo, Egypt. Walang iba kundi si Consul Crystal Ann S. Dunuan. CDA Dunuan, go ahead po. Yes, thank you, ma'am. Once again po, thank you sa Radio Pilipinas World Service for the invitation para ma-share namin yung experience natin dito sa Egypt.
And para sa ating mga kababayan po sa aming mga jurisdiction, nandito po yung embassy para tulungan kayo kung kailangan ninyo. Yung mga na-mention po nga ni Vice Consul Brian, yung mga services natin is always on our social media page para inyong mabasa po and yung aming hotline numbers. And of course, please utilize our website para sa information that we might not be able to answer right away. And of course, I wish everyone happy holidays. Thank you. Maraming salamat po, CDA Dunuan, sa pagsama niyo po dito sa ating programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. At sa puntong ito ay tayo po ay magpipinid na ng ating programa. Syempre pasalamatan natin muna ulit ang ating mga naging resource person para sa araw na ito. Syempre walang iba sa side po ng ating embahada sa Cairo, Egypt, kina Consul Crystal Ann S. Dunuan, ang ating Chargé d'Affaires ad interim, at kay Vice Consul Brian B. Fernandez, ang Supervising Officer ng Assistance to National Section ng ating embahada dyan po sa Cairo, Egypt. At sa side naman po ng ating Filipino community ay atin po nakasama si Pastor Edgar Rombawa po. At syempre bukod sa ating mga resource person ay papasalamatan natin ulit ang ating mga nakasama, mga ating kumbaga mga nakatuwang natin dito sa ating programa. Sa Master Control nandyan po si Ma'am Susan Aison, at sa Wirecast naman nandyan si Justin Osias. Sa ngalan po ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.